Sa isang interview kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez nitong nakaraang araw, kanyang ibinunyag, na ang 20 F-16 Viper na bibilhin ng Pilipinas sa Lockheed Martin, ay ma-deliver na sa 2026. Ito ay nangangahulugang sa susunod na taon, ay makakatanggap na ng mga F-16 multirole fighters ang bansa, kapag na-finalize na ang deal ngayong taon. Matatanda ang sinabi ni Ambassador Jose Romualdez na nakatakdang makipagpulong nga ang Department of National Defense sa mga opisyal ng Amerika, upang pag-usapan ng long-term loan na hinihingi ng Pilipinas sa Amerika, upang matulungan na sa katuparan ang pagbili ng mga eroplanong ito. Tila siguradong sigurado si Ambassador Jose Romualdez sa delivery time na kanyang sinasabi, at malinaw niyang tinutukoy ay ang mga bagong 20 F-16, kaya naman, ating sinaliksik, kung gaano ba kabisi ang Lockheed Martin ngayon sa pag-manufacture ng mga F-16 Vipers, at ito ang ating nakikita. Sa kasalukuyan, may 6 na bansang nasa ilalim ng kontrata ng Lockheed Martin, na nag-acquire ng mga pinakabagong Block 70 ng F-16 Vipers, na umaabot sa 140 na eroplano. Ito ay ang bansang Bahrain, Bulgaria, Jordan, Slovakia at Taiwan. At nitong huli ay humabol pa ang Turkey ng bagong agreement sa pagbili ng mga F-16 Vipers Block 70, at inuulat na binigay na ang down payment. Sa 5 bansa na ito, ang Taiwan ang may pinakamaraming binili, na umaabot ng 66 na eroplano. Ibig sabihin, kapag ma-finalize ang kontrata ng ating Department of National Defense at Lockheed Martin ngayong taon, ang ating mga F-16 ay i-deliver pagkatapos ng order ng Turkey, na base sa rate ng production ng Lockheed Martin ngayon, ay sa 2029 pa ma-deliver ang sa Turkey. Therefore, ang Pilipinas ay maaring sa 2030 pa ang delivery. Nakakalungkot hindi ba? Ngunit heto ang magandang balita. Ayon sa Lockheed Martin, umpisa nang nag-double ang kanilang production output ng mga F-16 Block 70 ngayong 2025, na umaabot na sa 26 na F-16 bawat taon, at inaasahan nilang mag-increment pa ang production output bawat taon sa lahat ng mga production facilities nila. Ito ay nangangahulugang maaring ma-deliver nila ang 66 na F-16 ng Taiwan sa 2026 hanggang 2027. Di pa natin alam gaano kalaki ang production output increment ng Lockheed Martin sa 2027, pero kung maabot nila ang hanggang 35 aircrafts bawat taon, then as early as 2028, maaring matatanggap na ng Pilipinas ang mga bagong F-16 na ito, kung ma-finalized agad ngayong taon ang kontrata. Ang pag-reveal ni Ambassador Jose Romualdez patungkol sa agarang pag-uusap ng Department of National Defense at Amerika patungkol sa long-term loan, ay tila sigurado siya rito at tila alam niya ang mga hakbang na ito. Ganun pa man, ang kanyang pagbanggit na ma-deliver ang eroplano sa 2026, ay tila napakahirap na paniwalaan, kahit na sabihin nating ma-finalize na ang deal bukas. Bagamat bilang may mataas na posisyon sa gobyerno ay maaring may alam si Ambassador Jose Romualdez na di natin alam, ngunit maaari ding hindi mga bagong F-16 ang tinutukoy ni Ambassador Jose Romualdez. Nitong nakaraang araw din, sa unang paghaharap ni US Defense Secretary Pete Hegseth at Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro, kung saan si Secretary Hegseth mismo ang nagpahayag, na nais ng Amerika ngayon, ng mas malawak at makatutuhanang defense cooperation sa Pilipinas. At kanyang sinabi kay Secretary Gibo Teodoro, and we quote, "The more security cooperation, the better," dagdag pa niya, "the more strategic dilemmas for our adversaries, the better." Ang adversaries na tinutukoy ni Secretary Hegseth ay walang iba kundi ang China. Ang agad na magkasamang pag-deploy ng Nemesis missiles at karagdagang battery ng Typhoon mid-range missile system ngayong balikatan exercise, ay isang napaka-visible na indicator sa estratehiyang ito. Kaya naman, ang matinding pag-expand ng defense ties ng United States at Pilipinas ngayon, ay napaka-logical na magiging next step ng Amerika. Ang paglaki ng chance ng pag-transfer ng mga F-16 sa Philippine Air Force ngayon, ay di malayong mangyayari ng di magtatagal. Kaya naman, bagamat maaring may mga pangyayaring alam ni Ambassador Jose Romualdez na di natin alam, ngunit maaring mga second-hand na F-16 ang kanyang tinutukoy.
What's interesting, ay mag-decommission ng United States Air Force at United States National Guard ng mga F-16 Block 40 ngayong susunod na taon 2026, at nakakaintrigang tumatapat ito sa mga sinasabi ni Ambassador Jose Romualdez. Bagamat mga lumang F-16 itong maaring sa di magtatagal ay matransfer sa ating Air Force, ngunit mga F-16 pa rin ito na magandang magiging training platform ng ating mga FA-50 pilots, na siyang siguradong magiging mga pilot sa darating na mga bagong F-16 Vipers. At kahit mga lumang F-16 ito, ay mas malakas pa rin ito kesa sa ating mga FA-50, na siyang primary combat aircrafts ng ating Air Force ngayon. Samantala, aasahan na ang pagdagdag ng mga kagamitang pangdepensa ng Amerika dito sa bansa, dahil sa mga bagong pahayag ni US President Donald Trump. 100 degrees turn sa kanyang pahayag noong nakaraang buwan na babawasan ang budget ng kanilang depensa para makasave ng mga gastusin ang kanilang bansa. Inihayag niya na ngayong gagawing $1 trillion ang kanilang defense budget ngayong susunod na taon, na siya ng pinakamalaking defense budget ng Amerika at sa buong mundo, na malaking bahagi dito ay ibubuhos sa Indo-Pacific region, na isa ang Pilipinas sa makakabenepisyo nito. Kaya mas lalong lumalaki ang chance, na ang pag-transfer ng mga eroplano sa Pilipinas mula sa Amerika, ay mangyayari sa 2026. Sa kasalukuyan, ngayong 2025, ang defense budget ng Amerika ay nasa $849 billion, na ibig sabihin ay dadagdagan pa nila ito sa 2026 ng $150 billion, kung nanaisin nila ang $1 trillion defense budget. Ang pagtaas ng budget para sa Indo-Pacific, ay upang masiguro umano na laging nasa advantage ang kanilang puwersa dito sa rehiyon, laban sa nag-iisang threat na bansa sa kanila, ang China. Ayon kasi sa US intelligence, ang mga pag-naval drill na ginagawa ng China ngayon na nagsasanay sa pagsakop ng bansang Taiwan, ay indikasyong maaaring malayo na ang year 2027, na aatakihin na ng China ang Taiwan upang puwersahan itong ibalik sa kanila ang gobyerno nito. At tila ito rin ang nakikita ng ating armed forces, kaya naghuhudyat ang ating Chief of Staff ng AFP na si General Bronner sa Northern Luzon Command o NOLCOM, na maghanda sa maaring mangyayari, tulad ng invasion ng China sa Taiwan, dahil hindi maaring di gagalaw ang Pilipinas, dahil di lang sa ang ating bansa ay nakaposisyon malapit sa Taiwan, kundi dahil sa merong libo-libong mga Pilipino na nagtatrabaho sa Taiwan, at lahat sila ay kailangang masagip ng AFP. Sa ayaw o sa gusto ng Pilipinas, ang Northern Luzon Islands lalo na ang Batanes, ay sasakupon sigurado ng China, upang magkaroon ng malaking advantage sa mangyayaring invasion, at ito ang pipigilan ng ating AFP kahit anuman ang mangyari. Kaya naman, may Amerika man o wala sa ating bansa, may mutual defense treaty man tayo sa kanila o wala, ang Pilipinas ay palaging malalagay sa isang sitwasyon na kailangan niyang dumpensa. Palagi nating sinasabi, hindi Amerika ang nangugulo sa rehiyon kundi ang China.